Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Kailan mo ba ako'y pakikilala sa boyfriend mo? Excited na tanong ni Michelle sa kabilang linya. She called me to inform me about my parents. Maganda naman ang buhay nila at ayon nga sa kanya, masaya na sila sa batang inadap nila. Bitter ako na napangiti. Alam ko na may malaking pagkakulang ako sa kanila bilang isang anak. Pero ganito pala kasakit na isampal sa iyong katotohanan na wala talaga silang pakialam sa akin. Nasa labas ako ng bahay at nasa mityan kong isa kong kamay at ang isa naman ay nasa phone ko nakahawak. Ipapakilala kita kapag birthday na ni Elizabeth. Malapit na. Next week na yun. Ngumiti ako. Kaya nga, next week na nga eh. Ingrande ba yan? Natawa ako sa kanyang sinabi. Simple lang Michelle, ano ka ba? Kaunti lang naman ang naipon ko. Ang gusto ko lang ay maging masayang anak ko sa araw na iyon. Mother na mother ka na talaga. Madrama niyang sinabi. Sige, sabihin mo lang sa akin if kailangan mo ng pera. I am one call away lang basta para kay Elizabeth. Okay, salamat Michelle. You're welcome. When I drop the phone, I sign and look at the sky. I wonder what will be the scenario if hindi ako naglayas. Kung hindi ako umalis, tatanggapin kaya nila ang magiging anak ko? Magiging masaya ba ako? Probably not. My life would be hell if I didn't left. Hindi ko siguro makikilala si Nanay Flora, si Jenny at lalong-lalo na si Mateo. Kinalimutan ko na ang buhay ko bilang si Trisha sa mundong kinagigisnan ko dati. Nakapag-adjust na ako sa ganitong buhay at nagustuhan ko na din. Wala na akong balak bumalik pa. I smiled before I went back inside. Days passed and I got busy with something related to Elizabeth's birthday. Plano ko bumili ng mga balloons ngayon at mga lulutuin. Kasama ni Mateo ang anak ko. Pinasyal niya ulit ito habang busy ako. Mabuti na rin para hindi maboard ang anak ko. Enrolled na ang anak ko sa daycare at next month pa siya papasok. Ako na nga sa cake. Insist ng kaibigan ko. Narito ako sa tapat ng pedestrian lane. Naghihintay na huminto ang sakyan na makatawid ako. Kausap ko si Michelle sa phone na nagtatalo kami kung sino ang bibili ng cake. Ako na nga. Baka mahalata ka riyan. Girl, bakit naman ako mahalata? Basta ako na sa cake. Sure naman ako na may cake pa iyan. Knowing na yayamanin ang jowa mo. She chuckled. Kahit boyfriend ko ay mayaman, hindi ako nanghihingi ng tulong niya. Sige Michelle, magdala ka na rin ng cake. Bababa ko lang ito dahil tatawid pa ako. Sige, excited na ako friend. Oo na, sige, ibababa ko na ito. Nang ibinaba ko ang tawag ay tumawid na ako. Habang papatawid na ako, unti-unting humina ang paglalakad ko nang nakasalubong ko ang nakataas noon na si Jelay. Pulang-pula ang kanyang damit, pati na rin ang kanyang labi. Oh, we meet again. Pareho kaming napahinto sa gitna na hindi napapansin ang ibang dumaraan at ang paghinto ng mga kotse. Tiningnan ko na lamang siya. She smirked. You know, I won't fall for this word, Trisha. Biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon. Inuutusan mo ba siya na ganun-ganunin ako? Know your place. Malamig kong sabi sa kanya at sarkastiko siyang tumawa. Kahit ano ang gagawin mo, you cannot get rid of me on his life, Trisha. Pinasadahan niya ako ng tingin. And that's the reality. Kaibigan niya ako. Kaibigan ka lang. Mariin kong pagputol na ikinagulat niya. Nawala pa ang poise niya sa sinabi ko. At hanggang kaibigan ka lang. Iyon ang sinabi ko
bago ko siya nilagpasan. Hindi pa man ako makalayo nang nagpahabol siya ng salita sa akin. His family will not going to accept you. You have a baggage. Maganda, ngunit cheap. You're not suitable for him, Trisha. I did a background check on you. Wala akong nakita bukod sa may anak ka sa ibang lalaki. I bet your parents are also the poorest of the poor. Kinuyom ko ang kamao ko. Masagasaan ka sana dyan. Umirap ako at saka nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na iniisip ang sinabi ng babaeng iyon na tingin ko ay mas lalo ko pa makakarap sa susunod. Ihahanda ko na lang ang sarili ko. Kahit anong pagbabaliwala ko, naiisip ko pa rin talaga. Dapat tanggapin ko na lang na makikita ko na talaga siya palagi dahil parte siya ng buhay ni Mateo. Kung kaibigan siya, dapat doon lang din ang role niya. Wala siyang karapatan sa relasyon naming dalawa ni Mateo. And if ever man ayos sa akin ang penis ni Mateo, dapat ko na lang siguro indistansya ang sarili ko. Pero hindi kay Mateo, kundi sa pamilya niya. I don't need to change myself in order for them to like me. Sino may birthday? Tanong sa akin ng tindera. Namimili kasi ako ng mga bomba na balloons and other decorations. Ngumiti ako sabay lapag ng bayad. Anak ko po. Natigil siya sa pagbigay ng sukli sa akin at pinasadahan niya ako ng isang tingin. Mukha kang walang anak. At saka, may kamukha kang anak ng politiko. Bigla ko ng lamig. Tinanggap ko na ang sukli at saka ang mga binili ko. Kinabahan ako sa kanyang sinabi. Yung Trisha Madrigal? She grinned at me. Medyo kamukha mo yun. Hindi lang active sa social media. At saka, mukhang nasa ibang bansa na iyon ayon sa mga magulang niya. Halos mabusan ako ng hininga sa aking narinig. Hindi ko akalain na maaabot pala rito. May nakakilala pa rin sa akin. Ngumiti siya sa akin. Kamukha mo lang. Kahit balisa ako, ay nagawa ko pa rin ngumiti sa tindera bago ako lumabas. Hindi na ako nagpatuloy sa pamimili at umuwi na lamang dahil sa mga pangyayari. Tahimik ako na nakauwi at napansin ito ni Nanay Flora. Kagat-kagat ko ang isang daliri ko habang may malalim na iniisip. Maayos ka lang ba, iha? Nag-aalalang tanong ni Nanay Flora sa akin. Kitang-kita ko sa gilid ng aking mata na napatigil siya sa pagsilip sa mga binili ko. Napansin ko na parang balisa ka at saka parang ang lalim ng iniisip mo. Huminga ako ng malalim sabay baling kay Nanay Flora. Nanay Flora, may nakikita ka na ba ng pagbabago ko? Ngumuso siya at umupo sa monoblock chair. Ang random naman yata niyan. Inilagay niya ang kanyang siko sa lamesa. Bakit po? Napayuko ako at nilaro ko ang aking mga kamay. Gusto ko lang sana malaman. Bumuntong hininga si Nanay Flora. Malaki ang pinagbago mo simula nang tumutong ka rito. Napalingon ako sa kanya. Ngumiti siya sa akin bago nagpatuloy. Medyo maarte ka noong una at hindi marunong sa gawaing bahay. Mahina siyang napahalakak. Normal lang naman iyon, lalo na hindi ka sanay sa gawaing bahay. Mahina akong natawa nang naalala ko ang memoryang iyon. Grabe ang pag-adjust ko. Pero nakikita ko ang pagbabago mo simula nang isinilang mo ang anak mo sa mundong ito. Umawang ang labi ko. Palagi mong sinasabi dati na baka hindi ka magiging mabuting ina sa kanya kasi masyado ka pang bata. Pero tingnan mo naman ngayon. Napalaki mo ng maayos ang anak mo at wala kang pagkukulang sa kanya. Napayuko ako at napatango na lamang. Hindi ko na dapat iniisip pa ang mga problema ko. Hindi lang naman ako lumalaban. May anak ako at may Mateo pa. Nagulat na lamang ako nang makauwi ang dalawa. Halos hindi ako makapagsalita nang nakita ko na sobrang dami ng mga bagay ang binili ni Mateo para sa anak ko. Halos takpan ko na ang bibig ko upang hindi lang makapagsalita.
Alam ko na pera na iyan. Wala akong masabi dyan, pero ayoko na masanay ang anak ko sa mga ganito. Mommy, Daddy bought a lot of things for me. For you and for Nanay Flora. Excited na sabi ng anak ko. Umawang ang labi ko. Parang narinig ko yata ang pangalan ko. Sabi ni Nanay Flora na nasa kusina. Ano ba ang meron at... Narinig ko ang pagsingap ni Nanay Flora. Siguro ay nagulat siya dahil sa dami ng paper bag na nasa lamesa. Sus Mariosep, ang dami niyan. Ngumiti lamang si Mateo sabay baling sa akin. Hindi ko magawang ngumiti dahil sa kanina. Naalala ko kasi si Jelay at kung magsusumbong pa ako sa kanya ay mas lalo ko lamang pinaguluan lahat. And besides, mas maganda pa na ako na lang ang bahala. You're not happy? Tanong ni Mateo sa likuran ko habang ako ay naghuhugas ng pinggan. Hindi ko siya sinagot. Baby, inilagay niya ang kanyang mukha sa kanang balikat ko at isinubsob ang sarili. I'm sorry if I made you upset. Pumikit ako. Huwag mo lang sanang ispoil ang anak ko. Hindi ko yun sinasanay sa luho, Mateo. Mariin kong sabi sa kanya. I just want to prove myself that I'm worthy to be your lover and to be her father. Napalingon ako sa kanya. Ngumuso siya at hinalikan ang balikat ko. Hindi mo naman iyon kailangang gawin, Mateo. Namumungay ang mata ko na tiningnan siya. Sapat ka na. Sapat na ang pagmamahal mo, ang atensyon mo na ibinibigay sa anak ko at sa akin, Mateo. Hindi naman kailangan ng mga luho para lang makita ang worth mo. Oh baby. And before I could talk more, he claimed my lips. I smiled and closed my eyes. At dumating na nga ang araw na pinakihintay ng anak ko. Happy birthday, anak! Salubong ko sa anak ko pagkagising niya. May dala akong maliit na cake na may kandila. Kaming dalawa ni Nanay Flora ang sumulubong sa birthday ng anak ko. Agad-agad bumangon ang anak ko kahit kita ko na inaantok pa siya. Mommy! Ngumiti ako sabay halik sa kanyang pisngi. Humalik rin sa kanya si Nanay Flora. Happy birthday, anak! Maligayang bati ni Nanay Flora sa anak ko. Ang dali lang ng panahon. Ngumiti ako sabay haplos sa pisngi ng anak ko. Anak, blow the candle na. Ngumuso siya sabay ayos ng upo. Nasaan po si Daddy? Paparating na siya dito, anak. At saka your tita Michelle is coming too. Nagningning ang mga mata ng anak ko matapos kong sabihin iyon. Excited siguro siya na darating ang tita niya at aattend ang daddy niya. Yehey! Pumalakpak ang anak ko bago niya hinipan ang kandila. Yay! Sabi ko sabay halik muli sa kanyang pisngi. Maligo ka na, anak. Today is your big day. Mommy, I will wear the dress you bought me po. Tumango ako at umalis na sa kama. Binigay ko kay Nanay Flora ang cake dahil aasikusuhin ko pa ang anak ko sa kanyang pagligo. Ang dali lang, no? Parang kailan lang ay sobrang bata pa ng anak ko. Ngayon ay unti-unti na siya na lumalaki. Baka sa paglaki niya ay hindi ko na siya mayayakap. Masaya pero may lungkot din. How I wish that she will stay as a kid forever. Trisha! Natigil ako sa pag-aayos ng upuan sa labas nang nakita ko si Michelle. Napangiti ako ng malaki sabay silubong sa kanya. Patalon-talon siya nagtungo sa akin at nanggigilan niyakap ako. OMG girl! Sobrang namiss kita! Aniya sabay hawak sa braso ko. Pinasdahan niya rin ng tingin ang dekorasyon ko sa labas ng bahay. Nagrent ako ng 2 tent at saka malalaki na lamesa. Ako na rin ang nag-design dahil kahit papaano ay marunong naman ako. Akala ko ba hindi bongga? Tinampal niya ang puwitan ko. Bakit may nakikita kong lechon tray? At may mga lamesa. Parang catering lang ah. Uminit ang pisngi ko. Pasensya na. Ayaw ko rin sabihin eh. Saka pinag-ipunan ko naman ito para sa anak ko. Pilyong umiti si Michelle sa akin. So,
Nasaan ang boyfriend mo? Mas lalong uminit ang pisngi ko. Wala pa siya rito. Kinurot niya ang tagiliran ko. Ikaw kinain mong sinabi mo. Natatawa ako. Napasimangot ako. Pumasok ka na nga lang sa loob. Excited pa naman na anak ko na makita ka. Ayoko nga. I have so many gifts for her. Dala ko at nasa sasakyan ito. Sa malayo ko lang pinark. Umirap ako. Make sure na hindi ka sinundan Ngumuso siya. Wala naman ako narinig na hinahanap ka nila, Trisha. Mukhang masaya naman sila sa bagong alaga nila. Bumuntong hininga ako at saka hindi na lamang nagtanong. May mga bisita ba kayo? Tanong ni Michelle na nakapasok kami sa loob. Nasa kandungan niya ang anak ko na nilalaro ang phone niya. Malaki pa rin ang ngiti ni Michelle ngayon at mas lalong gusto na mamit ang boyfriend ko. Lalo na nagkwento si Elizabeth tungkol kay Mateo. May bisita kami. Mga kapitbahay. Mga kasama ko sa trabaho dati. Sabi ko sa kanya. Excited na ako na mamit ang stepdad mo, Elizabeth. Base sa kwento mo ay parang tanggap-tanggap na kayo ng boyfriend ng mami mo. Tumango ang anak ko kahit ang kanyang tingin ay nasa phone pa rin ni Michelle. Opo, tita. Daddy Mateo is the best of all. Sana siya na talaga ang daddy ko. Bigla akong natigilan sa sinabi ng anak ko. Tumikim si Michelle at awkward na napatingin sa akin. Napayuko na lang ako. Bakit, Elizabeth? May problema ba? Tanong ni Michelle. Hindi ba boyfriend and girlfriend breaks up? Baka mag-break pa po sila ni mami Wala na akong daddy noon. Lumabi ang anak ko. Anak, mommy, please don't break up with daddy. That's my birthday wish. She hopefully said. Hindi na ako halos makahinga dahil sa sinabi ko pero nagawa ko pa rin tumango. Tinulungan ako ni Michelle sa paghahanda habang unti-unti nang paparating ang mga bisita. I greeted them with a smile. Upo po kayo, sabi ko sa kanila. I am wearing a simple royal blue dress na hanggang ibabaw ng tuhod. Ang aking buhok ay nakalugay at suot ko ay flat shoes. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin. Ngumiti lang ako at hinayaan si Nanay Flora na sikasuhin ng iba. Nakita ko ang anak ko na nakipaghalubilo sa mga kaedad niya. Iha, ang boyfriend mo ba ang gumastos nito? Kumunot ang noo ko at binalingan ng matanda. Sa pagkakaalam ko ay siya ang presidente ng kapilya. Tinasan ko siya ng kilay. Paano naman po nasabi? Inayos ko ang balon. Ang bongga kasi. Sarkastiko ako nung umiti sa kanya. Well, I am sorry to disappoint you, but this is my own money. Inipon ko po ito para sa anak ko. Parang bigla siyang napahiya sa sinabi ko. Pero taas noon pa rin akong tumango sabay talikod. Hindi ko talaga naiintindihan ang wala namang mangambag sa buhay ko. Kung ang tingin nila ay hindi mo kaya pero nagawa mo ay tatanungin ka nila. Hello? Hindi ko ba kaya magpaparty ng ganito? Just because I have a rich boyfriend doesn't mean na siya nang gumastos. Nakaka-offend. Mateo texted me that he's on his way. Lumapit ako sa anak ko at sinabi ko sa kanya na paparating ng Daddy Mateo niya. Mas lalo siyang sumigla at proud na pinagyayabang si Mateo sa mga kausap niya. Napangiti na lamang ako. Mateo made my daughter happy. Kung gagawin ko ang lahat, matupad lang ang wish niya, ay gagawin ko na lamang ang lahat upang magtagal kami. Ayan na ang kotse ni Mateo. Anunsyo ni Nanay Flora. Napasingap ako at sabay kaming napalingon ni Michelle. Nakita ko ang pag-awang ng labi ni Michelle nang lumabas ang boyfriend ko. Michelle! Tawag ko sa kanya. That's Mateo. I smiled at her. Sasalubungin ko lang. Ipapakilala ko siya sa iyo mamaya. Lumingon siya sa akin ngunit hindi siya nagsalita. Inaasahan ko pa naman sa kanya ay magdadabog. O aasa rin ako pero wala akong narinig mula sa kanya ngayon. I signed and went to Mateo. He snaked his arm around my waist and kissed me on my cheek before his eyes drifted to everyone and to Elizabeth.
Medyo nahiya ako dahil sa mga taong nakatingin sa amin. "Daddy!" Yumakap si Elizabeth na agad namang sinuklian ni Mateo. Napangiti na lamang ako at binaliwala na lamang ang mapanuring tingin ng mga tao. Alam ng ibang tao kung anong relasyon namin ni Mateo. Hindi ko na rin pinapakinggan ang mapanglait nilang puna para sa aming dalawa. Bakit ang hikitid ng mga utang ng ibang tao? Porkit mayaman ang boyfriend ko ay pinipirahan na daw o pera lang ang habol ko. Hindi nila alam kung ilang beses ko nang tinaboy ang lalaking ito. Wala silang alam. "Daddy, I am happy that you came," sabi ng anak ko. "Of course, I will come for you. Sa gabi ko na lang ibibigay ang gifts ko. Sa ngayon, enjoy your party." At hinalikan ni Mateo ang anak ko sa kanyang noo. Napamuntong hininga na lamang ako at napangiti sa kanila. Nagsimula nang dumami ang tao. Kahit mga taong hindi ko kilala ay nagsitungo rin. Hindi ko naman makontrol ang mga tao at marami naman akong handa. Siguro si Nanay Flora na lamang ang bahala sa kanila. Napansin ko rin ang pananahimik ni Michelle. Kumunot ang noo ko na nakita ko ang pagkabalisa niya. Ano ang nangyari? Akmang lalapitan ko na sana siya nang tinawag ako ni Nanay Flora. Napalingon ako sa kanya. "May bisita ka," sabi ni Nanay Flora. Umawang ang labi ko at bahagyang napalingon sa may entrance. Namilog ang mata ko nang nakita ko si Jenny at kasama ang isang lalaki. "Wait! Boyfriend niya?" Agad-agad akong lumapit para salubungin ang dalawa kong bisita. Ngumiti si Jenny sa akin at hinila ang kanyang jowa na tingin ko ay mahiyain. Sa postura pa lamang ay mayaman ang lalaking ito. "Mabuti at dumating ka," sabi ko sa kanya at niyakap siya. Ngumiti ako ng tibid sa kanyang kasintahan bago ko sila iginaya patungo sa anak ko. Nakakunot ang noo ni Mateo nang ako'y papalapit. Ngunit umiba ito na nakitang si Jenny ang kasama ko. Mahinang napasingap si Jenny at makahulugang binalingan ito. Tipid lang akong umiti sa kanya. Simple lang ang handaan. Maraming tao at 2 open space tent ang hiniram ko para lang sa mga pagkain at para sa designs. Pati ang mga upuan ay hiniram ko na rin. "Mommy, I want to blow the candle." Ngumiti ako sabay karga sa anak ko. Lumapit kami sa may cake at inatasan ko ang lahat na kumanta ng happy birthday. Everyone started to sing as they clapped their hands. Masayang-masayang anak ko habang pinagmamasdan ang mga taong kumakanta para sa kanya. Nang natapos ay nagpalakpakan muli ang mga tao, lalong-lalo na ang mga bata na may birthday hat na. Kinuha ni Mateo si Elizabeth mula sa akin at saka ako na rin ang nagbuhat ng cake. Tinawag ko si Michelle na parang wala sa sarili. "Ha?" Tumingin siya kay Mateo bago sa akin. "Ano?" Ngumuso ako. "Kunan mo kami ng pictures, dali." Agad siyang tumango sabay pwesto. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kaibigan ko, pero pagkatapos na lamang sana siya nagpatuloy sa pagiging balisa niya. Inilapit ko na ang birthday cake sa anak ko. "Elizabeth, make a wish before you blow the candle." Masayang tumango ang anak ko bago siya pumikit sabay tagpo ng kanyang mga palad. Ilang segundo lang iyon at nagbunat na siya ng mata sabay blow sa kandila. Nagpalapakan kami pagkatapos at hinalikan ko sa pisngi ang anak ko. "Happy birthday, anak. I love you." "I love you too, mommy." Tumulo ang mga luha ko sa aking mga mata dahil sa emosyong aking nadarama. My baby is growing. "Okay ka lang ba, Michelle?" Tanong ko sa aking kaibigan na kanina pang nananahimik. Nanibaguhan ako sa kanya dahil madaldal siya na tao. Para siyang balisa at napapasin ko na tingin ng tingin siya kay Mateo. She looked at me. "I am fine. Don't mind me, Trisha." At nag-iwas siya ng tingin. "You don't look fine," I concluded. "Simula nung nakita mo ang boyfriend ko ay ganyan ka na. Ano ba ang nangyayari sa'yo?" She gasped and immediately looked at me. "Kilala mo ba ang boyfriend mo?"
Kumunot ang noo ko. Ano bang klaseng tanong iyan, Michelle? Umiling siya at napasapo sa aking noo. Magkamukha sila ni Diego, ang lalaking nakabuntis sa'yo. Magkamukha sila. Namilog ang mata ko. Ano? Believe me. Nanlumo siya. Kanino ko pa ito iniisip? That Mateo. That guy. Siya si Diego. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nagsasabi ka ba ng totoo? He is Mateo. At hindi siya. Pero, Trisha. Natigil ang pag-uusap naming dalawa nang tinawag ako ni Jenny. Agad kong in-excuse ang sarili ko sa kaibigan ko at lumapit kay Jenny. Jenny! Hinawakan niya ang kamay ko. Salamat sa pag-imbita ha. Naibigay ko na pala ang gift para kay Elizabeth. Pasensya na at hindi kami magtatagal. May lakad pa kasi kami. Agad-agad akong tumango. Maraming salamat din sa pagdalo. Mag-iingat kayo ha. Sige, salamat talaga. Nang nakalis si Jenny at ang nobyo nito ay binalikan ko si Michelle. Ang anak ko ay kasama ni Mateo sa labas. Nasa loob ako at binalikan ng kaibigan ko na ngayon ay nasa tamang postura na. Michelle, hinawakan kong kanyang kamay. Ano bang sinasabi mo? Na si Mateo nakabuntis sa akin? Tumango siya at napayuko. Oo, Trisha. Hindi ako pwedeng magkamali. Tanda ko ang mukha niya nung gabing kasama mo siya. Sorry, Trisha. Ngumiti ako sa kanya at hinaplos ang kanyang likod. Ano ka ba naman, Michelle? Nagangat siya ng tingin sa akin. But please, don't trust easily, Trisha. Makapangyarihan ang lalaking iyon. You must be careful or at least fight for what is yours. Your man loves you. I can't see that. Napaisip ako. Kaya pala ibang pakiramdam ko. Hindi imposibleng si Mateo at ang lalaking nakabuntis sa akin ay iisa. Bigla kong naalala ang itinawag ng kasambahay dati namin na may pumunta sa bahay ng isang lalaki at balak dukunin ang anak ko. Siguro nagkakamali lang si Michelle dahil baka magkamukha lang sila. Pero hindi, kaya pala ibang kutob ko. At kung siya man nga si Diego, ay ilalayo ko sa kanyang anak ko. Hindi ko alam kung anong motibo niya, basta ang alam ko ay kailangan kong protektahan ng anak ko.